Ginagawa ko to araw-araw. Kasi bakit? Ginagawa kong remembrance. Hindi ko lang remembrance. Remembrance mo rin. No? Pero bakit remembrance? Kasi yung mga OFWs pag umalis, akala, okay na pagdating sa labas ng bansa. Kaya dito pa lang sa Pinos, akala okay na. No? Kasi end of presentation na. Kaya, sobrang saya, sobrang excited. No? Nung hindi pa ako nakapasok. Kasi dito kanina, more on, talagang encouragement. No, kaya, siyempre, nakita mo, after nito, may certificate na. Problema, pagdating sa part ko, more on discouragement. Kaya kung 100%, ang excitement mo kanina kay Mr. Bong, may tendency, baka kung may narinig ka sa akin, yung 100% na excitement mo, mababawasan yan. Sabi mo, bakit? Ano kaya mayroon? Gusto ko lang iparating sa inyo, ipaalam sa inyo, kung ano, ang katotohanan. Kaya kanina, may part kayo, nabanggit doon yung reality o realidad sa buhay. Mga hamon, pagsubok sa buhay pagdating doon na kailangan yung paghandaan sa pamagitan ng Pidos. Tama? Kasi pag hindi mo nihanda ang sarili mo, normal lang pag alis mo ng bansa, pagdating doon, magtataka ka. Bakit ganito? Iba pala. No? Iba pala dito sa labas ng bansa kaysa Pilipinas. Tama. Kasi iba ang batas dito. Iba ang batas doon na kailangan malaman mo. Lalo na kung first time ka pa lang, alis, ihanda mo ang sarili mo. Bakit? Bakit? Marami kang dapat malaman na hindi mo alam noon, hindi mo alam kanina, malalaman mo ngayon. Ano? Na dito, si kaya dito, nakaranas ka naman ng pagod, antok, gutom. Pero pagdating sa part ko, normal lang. Paglabas mo dito kung gutom ka man, mabubusog ka na. No? Bakit? Busog na? Hangin. Hangin na hangin, di ba? Kasi ang speaker dapat habang nakatayo sa harapan, wala sa pagwapo, papugi-pugi. No? Ang importante, no? Ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi. Na kahit hindi ka nagtumatawa, saan lang siyang tumatawa. Bakit? Ganon talaga. Kailangan ang speaker marunong tumimpla. Tama? Para hindi naman mainit yung mga nakaupo dyan. Kaya ngayon, ako'y magpapakilala muna. Hindi pa ako nakapag-umpisa. No? Gusto mo naman pangalan ko? Okay. First timer ka? First time, example, tatanungin kita mamaya. Example na pala ko. Okay. Lahat ba may ballpen? Kaya concentrate. Habang ako'y nakatayo sa harapan, pag ako ang speaker, concentrate sa akin, hindi sa katabi mo. Maliban lamang itong sabihin ko na sa inyo na mag-ingat kayo sa mga katabi nyo. Kasi kailan mo na nakilala yan. Di ba? Kasi hindi na nangyayari sa labas. Pati sa Pidos, mayroon dito. Mayroon ka dito magkasama. Alerto. Habang tao po ka dyan, tingnan mo na agad kung ano. Kung ano, kilang turong-turong kilala, paligid-ligid pa sa akin. No? Tapos, kunyari, pasimple ka lang lumingon, tingnan mo rin na sa likuran mo. Baka may pinaplano na. Okay, wala ko. Meron na ba?
Meron ang ballpen? Ang problema, pag nagpakilala ko, araw-araw dito, hindi pa naman isulat ang pangalan ko. Sabi ko, anong nangyari? Okay. Pati isang litra ng pangalan ko, hindi pa naman isulat. Okay. Umpisan ko na, magpapakilala ko. Ito pa ang pangalan ko. No? Hindi sa loob ng cellphone. In-adjust ko lang. Okay, pangalan ko. By the way, may Sam Carlos sa tagapagsalita na may Papyrus Managang Story. Nandito ang bigla ay dito tayo sa company. Bike, nandito kami sa mga services para sa inyo. Hindi tatanong niyo sa amin. Ano naman ang mga services niya? Lagi kong sagot ganito. Mamaya, inyo mo na naman ang buong detalye sa akin pagbabalik. Naisulat hindi. Kasi sabi ko, hindi ito talaga may isulat ang pangalan ko. Kasi mabilis ako magsalita. Tama, ma'am? Tama, mabilis ba ako magsalita, ma'am? Hindi naman. Pero ang tanong ko lang sa inyong dalawa, ma'am, ano ang gusto niyo? Mabilisan o matagalan? Ha, ma'am? Seryosohan to? Ano? Sagot lang. Ano matigasan? Ano? Mabilisan o matagalan? Nagtanungan pa. Anong gusto mo? Kasi ang sagot dito, ma'am, nag-isa kahapon. Ang sagot lang sa akin. Ang sabi sa akin, sir, gusto ko matagalan. Sabi ko, ma'am, tama. Bakit? Pag matagalan, talagang feel na feel mo. Tama? Ang mga nangyayari sa'yo, habang tayo nag-usap-usap dito, matagal man, pero talagang nag-absorb sa iyong isipan kung ano ang napag-isapan. Tama? Kaya pag alis mo dito, mayroon kang natutunan. Tama? May sinabi ako masama? Wala. Wala naman eh. Ikaw lang naman pag-isip ng masama. Okay! Pero sa part ko, mabilisan talaga. O sa likod, okay lang kayo dyan? May bakanting upuan pa dyan, oh. Bakit iniiwasan yung bakanting upuan dyan? Na pag mamaya, malamig. Malamig. www.malamigpalusot.com Okay, malamig. Sigurado kayo, ha? Pero sa likod, walang ginantok, ha? Ma'am, kumusta? Okay lang dyan, ma'am. Ma'am, pag gusto mo kami makausap, kung may itan mo na lang ako dito. Para magkaintindihan na tayo. Okay, yan! Sam Carmausa ng aming Papyrus. Monday hanggang Friday na lang pala. Nandito kami. Dati yun. Kasi wala naging sa gulongin, wala. Okay, sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Thank you po. First time, taas yung mga kamay. Thank you. Sino mas marami? Yung mga first timer o ex-abroad? First time. First timer. Hindi pa kayo magtataka. Bakit ko konti na lang ang mga tumataas ng kamay ng mga ex-abroad? Hindi pa kayo magtataka. Ang unang narinig ko dito, sabi niya, sir, hindi na babalik. Bakit kaya? Malalaman niyo mamaya. Wala na ipon. Kaya konti na. Marami nang naipon kaya ayaw nang bumalik. Sasabi ng iba, sir, siguro, nadala na. Kung sinabi kong nadala na, sabi ng dalawa, kaya mayroon sa bagas ng bansa. Malalaman niyo mamaya. Concentrate lang. Hindi ko kayo tinatawag. Ang part ko is more on reality. Hindi lang yung nangyayari sa labas ng bansa, pati dito sa Pilipinas. Yung mga nangyayari na sa pag-akala mo, okay ka, yun pala. Hindi naman pala. Akala mo, nung magpidos ka, okay ka na. Kasi may certificate ka na. No? Kaya nung nasa pidos ka, pasimple-simple ka lang. Pare, mamay, paglabas natin ito, may certificate na tayo. Pare, diba? Ang bilis, diba? Parang saglit lang. Samantala, nung nag-aaral tayo ng elementary, 6 years bago magkaroon ng certificate. Dito, ilang oras lang, certificate na pare. Abroad pa. Diba? Ganun talaga ang buhay. Bayani. Naniwala pa kayo mga buhay bayani kayo? Sir, magtatanong lang.
Sinong ex-abroad na umabot na 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 15 years. 20 years. Sir, salamat. Sir, parang malungkot ka dyan. Pangit lang dyan, sir. Baka gusto mo magiging, ano ngayon, bida. Sir, 20 years ka sa labas ng bansa. Okay. Kumusta naman ang pagiging isang OFW, sir? Okay naman. Doon na sarap, tsaka hirap. Yan. Sarap daw at saka hirap. First time yan. Sarap daw at hirap. Yan ang itatanong ko. Sinabay ni Sir. Ngayon sa totoong buhay OFW, magtatanong na. Ex-abroad, isagot niyo, iparinig mo sa mga baguhan ngayon. Parinig ninyo. Tama sila, yung sinabi mo. Pero, ang itatanong ko, masarap buhay OFW o hindi? Isigaw mo, isa lang ang piliin mo doon at isigaw mo ang pinakamalakas. Hindi lang yung nangyari sa'yo. Maging sa ibang OFWs. Ex-abroad. Masarap buhay OFW o hindi? Masarap. First timer. First time. Narinig nyo? Sino mas maraming sumagot? Yung masarap o hindi? Si Sir, dinoblin lang ka ni Sir para kahit pa paano hindi kayo magkaroon ng palaisip-isipan sa sarili nyo. Ano kaya? Masarap na mahirap. Masarap na mahirap. Kadalasan, ang sagot dito ay hindi. Kaya pag tinanong ko kayo, tuloy o hindi, ang sagot niyo sa akin, tuloy. Hindi kami susuko. No? Tuloy ang laban. Walang atrasan. Ayos. Ulitin ko, pag tinanong ko kayo, tuloy hindi. Ang sagot niyo, tuloy. Hindi kami susuko. Tuloy ang laban. Walang atrasan. Sige nga, sampol nga. Tuloy hindi. Tuloy! Apat dinalakisan yan. Tapos sumunod. Ibang sa dapat ganun. Yung pinakamalakas. O ngayon. Ma'am, first time. First time. Makinig lang kayo. Tatanungin ko si Ma'am. Ma'am, naranasan mo naman yung sobrang hirap, sobrang sakit na pagiging isang buhay mo. Naranasan mo ba yung buhay na sobrang sakit, sobrang hirap? Linawin ko. Sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Naranasan mo na ba, ma'am? Hindi niya pa naranasan. Mga guys, ngayon tatanungin kita, ma'am. Ang tanong, gusto mo bang maranasan? Sagutin mo ako. Dahil mamaalis ka, ayaw mo man hindi, mararanasan mo pa rin doon. Yung sobrang hirap, sabi niya, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Parang biro. Pero ito to. Kaya may isang awitin. Parang biro lamang. Naman, di ba, ma'am? Ma'am, anong country kayo? Singapore. Alam ko ang trabaho niyo doon. Ma'am, performer. Performer, tama? Sabi mo. Kung ufilan ko kayo, magkano sa sweldo niyo doon? Magkano? Secret? Sa akin, secret din. Pero mas malaki sa maging sako niyo doon. Nakatayo ka pa lang habang gumaganon ka pa lang, no? May point ka na agad, no? $1,000 agad. Okay! May nanto? Wala. Okay! Sinong teacher? Meron? Teacher, ma'am? Wala. Engineer? Meron? Wala din. Laborer? Wala din. Nurse? Wala din. Meron. Oh, ayan, nurse.
Ma'am, kahawig siya ng nagiging girlfriend ko sana na nurse. Kaya ako tingin sa'yo eh. Kaya na siguro baka ikaw na yun. Wala pa kasi cellphone noon eh. Kaya mo may cellphone na ako. Okay! Yan! Sir, doktor? Hindi. Kasi yung mukha ni sir parang doktor eh. Pero nawalan ako ng salamin kahapon. Yung salamin mo parang... Okay. Hindi ako nawala sa topic. Concentrate lang. Sir, bakit ka natanong ang tanong? Gusto ko lang malaman. No? Kaya ako yung nagtatanong. No? Okay, hindi ko na pagpatuloy yung sobrang hirap, sobrang sakit na buhay. Kasi pag ikwento ko pa yan, sa airport pa lang matagalan tayo. No? Pero, yung hinatid ka pa lang ng pamilya mo, doon pa, hindi, i-shorten ko na. Yung hinatid ka ng pamilya mo, ma'am, paalis ka pa lang ng Pilipinas, doon mo na maramdaman yung sobrang hirap, sobrang lungkot, sakit. Kasi nung gusto mo siyang balikan, eh, papasok ko na doon sa boarding gate, hindi ka lang pwedeng lumabas pa uli at mag-hug sa kanya, tama? Hindi na pwede. Kaya, lalo nang sumakay ka na ng plane, tapos, nandoon pa rin sila sa labas. For the last time, no? Yung paghatid sa airport, yan pinaka-last time na nakita niyo siya, no? Tapos, nung sumakay ka na sa plane, hanggang ang plane umangat na, hindi na pumasok sa ulap, gusto mong silipin doon sa may bintana, hindi ka pwedeng tumayo kasi may nakaupo mo doon. Kasi ang iba, nagkipagkagawan. Ulit lang dumating, sabi niya, di ba? Yung upuan dyan, yan ang nasa isip ko kanina, dyan ako upo eh, ba't nandyan ka na, hindi mo alam. Na yun naman talaga, ang nasa boarding pass mo, no? Tapos, kasi gusto mong silipin ang mahal mo sa buhay, habang lumilipad ang plane. Hindi mo na makita kasi nasa taas na kayo ng ulap. So ngayon, baliwala na lang, ginawa mo, sige, di balik. Nagkarating na ako sa labas sa mansa. Kinabukasan, umpisa ka na magtrabaho. Iniisip mo, magkapagtrabaho ka kung okay ka na. Ngayon pala, hindi mo naman alam, yung trabaho mo, napakahirap, doon ka, sobrang nakakaramdam ng sobrang hirap, pagod, at gutom. Nung gusto mo na kumain after ng work, no? Hindi mo magawa-gawa, natawagan ang pamilya mo kasi wala naman sila doon na magpa-assist kayo. Ang ginawa mo na lang, ikaw na lang, naghanda para sa pagkain mo, para makakain. Ang tawag noon, self-service man. Tama? Ngayon, habang ikaw ay kumakain, no? Habang ikaw ay kumakain, no? Lahat na isip mo, naalaala mo, yung naiwan mo sa Pilipinas. Eh dahil wala kang magawa, naalaala mo na may cellphone ka, no? Nakapag-isip kang mag-video call, tinawagan mo, nag-video call ka, no? Para mabawasan yung sama ng o bigat ng pakiramdam. Nag-video call ka, doon, nakita mo sila sa loob ng cellphone, nakita ka rin nila. Ang problema, nung biglang mag-brown out, nawala ang signal, nawala siya. Ma'am, nawala ka rin. Sobrang lungkot. Pero, ang nasa isipan mo, babawi na lang talaga ako. Kasi lalo na pag mahirap pala, pag mahirap ang dito ang signal, mapapagod lang ako. Babawi na lang ako sa kanila. After ng isang buwan na pagtatrabaho, magpapadala na lang ako. Siyempre, yan naman talaga plano mo, tama ma'am? Kaya nung dumating ang punto na end of the month na, nakapagpadala ka na, bumawi ka na, anong naramdaman niyo? Di ba masaya? Yan po, ang totoong pangyayari. Makaramdam ka ng sobrang sarap na habang ikaw nakapagpadala na sa pamilya mo. Sarap at saya. Tama? Naranasan din yan siya. Tama siya? Naranasan. Malayo ka man sa pamilya mo, pero naramdaman mo ang saya. Pero ang tanong ko, sino ang mas masaya? Pamilya mo o ikaw na nagpapadala? Ha? Yung nagpapadala o yung tumatanggap lang na walang ginagawa? Sino mas masaya? yung tumatanggap lang na walang ginagawa. Nung pinadalhan mo, nung matanggap ang pinadala mo, ang kasunod nun sa kanilang isipan, wow, mayroon pa tong kasunod. Kaya ang iba dyan, 1D millionaire.
Wala pang ang isang buwan, 15 days pa lang, tumawag na naman ulit. Mahal, ubos na. Baka mayroon pa. sa mga kalalakihan. Ganun kayo. Ganun naman talaga. Kayo naman talaga asahan ng pamilya. Tiisin nyo na lang. No? Kasi bakit? Ganun talaga ang buhay ng mga bayaning OFWs. Marunong magtiis, tiyaga, harapin, anumang hamong pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Tama, sir? Tama. Sir, si sir, nagpidos ka noon, sir? Saan ka nagpidos noon, sir? Sa main. Okay. Nakita mo ba ako doon sa pinagpidosan niya, sir? 1995. 1990. Hindi niyo ako nakita doon? Tama, sir. Kasi wala naman talaga ako doon. Wala ako doon 1990. Sir, ikaw, tanongin kita, sir. Maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Maniwala ka ba, sir? Okay. Tama, mabuti, sir. Alam mo na. At naniwala ka na ikaw ay bayani. Kasi pag iba, hindi maniniwala, lalo na pag first time, sir. Okay. Sir, ikaw, naniwala ka na ba na ikaw ay bayani? Okay. Paano mo patunayan? Mapapatunayan na ikaw ay bayani? Ha? Ha? Ano, sir? Okay. I-explain ko sa iyo, sir. Dahil sa naitulong ang bawat isa, magpapadala sa pamilya sa pamagitan ng remittance. Tama? Nagbabayad lahat kayo ng tax. Maliit man o malaki. Tama, sir? Binabawasan ka doon sa tax. Saan pinapasok? Sa kabanang bayan. Tama? Kaya kayo, tinatawag na mga bayani. Ano? Kala ko. Yun po! Kung bakit kayo tinatawag na bayani. Kaya ngayon, sir, kung dalawang isipan ka pa rin na ikaw ay bayani, pag uwi mo ng bahay mamaya, maghanap ka ng salamin at tingnan mo ang mukha mo sa salamin. No? Tingnan mo. Dahil medyo lumalabo ng paningin mo, sabihin mo sa sarili mo, kahit ganito lang ang mukha ko. Bayanin pala ako. Kaya ngayon, sir, paglabas mo dito, paglabas nyo dito mamaya, may parang harang dyan sa dinadaanan nyo. Sabihin nyo na, hanggang sa labas. No? Siksikan man, mga tao sa dinadaanan. Padang, pag nakita, bakit? Ano ka ba? Sabihin mo, bayan ito! Sir, may natutunan ka? Ganito lang ang mukha ko. Pero bayanin pala ako. Tama, sir? Okay. Nagpatawaran ako. Pero hindi ako nawawala sa tabi. Tingnan natin yung bayani. Kung matapang ba o hindi. Kasi bakit? Itong una kong katanungan, kayo nagpidos na ngayon. Magtatanungan. Lahat ba ay nagkapagsena ng kontrata? Yes. Kaya dito, umpisahan ko na. Ayon sa batas, ang ating pinag-usapan ngayon, ayon sa batas, dapat ang isang OFW, dapat bago siya nagpidos, dapat siya ay may pinirma ng kontrata. Diba? Dito, marinig mo sa akin, puro ka lang, bakit kami? Wala pa. No? Hindi ko problema yan. Hindi problema ng katabi mo yan na nakapag-sign ng kontrata. Kaya, ang iba dyan, pag narinig, ang gagawin nila, na hindi pa pala nakapag-sign ng kontrata, ilalabas na. Paglabas sa tawag na agad, ma'am, nasa batas pala, dapat nakapag-sign ng kontrata. Ngayon wala pa, nandito na videos nyo na kami. Nasa batas yan. Kaya kung nangyari sa iyo, may ibig sabihin yung 20% na excitement, 100%, bawas na ng 20% ang excitement mo. Ang natira is 80%. You know? Akala mo, okay ka na dyan. No? Kaupo dyan. No? Ang sarap ng pakiramdam mo. Eh, problema ngayon narinig mo, dapat nakapag-sign ka ng kontrata. At dapat, sisiguro yung makaalis na after magpidos. Kasi bakit?
Nasa batas, ang isang OFW mo na nag-apply at visa dapat 60 to 90 days prior dapat na-deploy na siya. 2 buwan. Hanggang 3 buwan dapat tulad na siya sa Pilipinas. Mula nag-apply at nabisahan. Sabi ni iba, bakit kami? Mas na nandito pa rin. May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 60%. At dapat, bakit sisiguraduhin nila makaalis ka? Kasi hindi ka lang nakapagsaya ng kontrata, hindi ka lang nakapagpilos. Ang iba nakapagbayad ng placement fee. Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, 1 month salary. Bakit kami sobrang laki? Hindi yan problema ng kakabiro. Kung nangyari sa'yo, problema mo yan. Kaya bawas na naman ulit ng 20% ang excitement mo na 80%, 60%, ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni iba, agency. Bakit kami? Sa Jollibee. Sabi niya, oo nga, pinamirinda pa tayo eh. Oo, pinamirinda ka. Hindi niya pira yun. Pirang yun. Tama? Tuwang-tuwa ka ngayon. Sige, dito tayo sa Jollibee. Hindi ka nang bahala sa'yo. Expedite to. Dapat, wala sa namagit ko na lang, dapat sa loob ng agency. Ang isa dito kahapon sumigaw, Sir, bakit kami? Sa Gcash, sabi ko, patay ka. Bata ka. Dapat sa loob ng agency. At dapat, bawas tayo ulit, no? Magbawas tayo ulit ng 20%. Ang natira sa excitement mo ay 20% na lang. At dapat, pag nagbayad, ay may kaukulang resibo. Sabi ni ba? Resibo. Sabi niya, resibo ba yun? Walang resibo. Dapat may resibo. Kung nangyari sa'yo, wala kang resibo. Tapos na. Tapos na. Ang mangyari. Araw mo. Sabi niya, paano tayo? Kung nangyari sa inyo, may ibig sabihin. Bakit, Mr. Salam? Alam mo, yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Na, yung may inform, yung mga OFWs para hindi mabiktima ng mga scammers, mga illegal recruiter. Kasi pag nabiktima yan, pati agency nadadamay. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency para lang makuha ng malaking halaga para magiging instant millionaire. Gamit kaya, no? Grabe, matamis manalita. Pagkatapos, sa loob ka lang ng Pilios, bilisan mo na dyan. No? Kailangan mo nasa loob ka ng Pilios. Monitor mo yung mga chat namin, ha? Reply ka agad. Kasi nandyan na. Ingat. Bakit, Mr. Sam? Anong batas ang nalabag doon? Batas na Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ingat. Ingat. Kaya sabi ni Iba, kaya pala Mr. Sam, may nakatutok na camera, yes. Kasi hindi ko nahuli sa labas. Dito ko minsan nahuli sa loob ng Pilios. Kaya pag pinaikot ko ang camera at biglang nag-blink, may natutukan diyan ang camera. Tingnan ko kung magbi-blink. Pag nag-blink, ibig sabihin, positive. Mayroon sa loob. So, hindi naman kayo mukhang mukhang singer kayo eh. Yan. Wala naman. Negative, sir, negative. Ingat. Kaya dapat, doble ingat. Alamin mo ang pinakasukan mo. Nangyari man sa'yo, dapat alam ng agency yan. I-inform ang iyong agency. Sabihin kung anong totoo. Baka mamaya, nadali na para sa labas bago makarating sa agency. Kawawa ko ng agency, no? Pag nahuli, apektado ang agency. Bakit? Yung nakausap mo dun, alam niya naman pala, pagkatapos, tinabayaan lang kayo, pwede siya madamay. Anong kaso? Accessories of the crime.
Ulitin ko, that is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya noon, pag mayroong nangyayari sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas may problema, laging nakalive yan sa radio. Laging nakalive yan. Kaya ito, Harry Roque, na kita ko nga sa CIDG, nung madali namin ang suspect. Nagpapanggap na ako, taga-Miralco. Kinapasok ko ang bahay doon sa Balipawin, Bulacan. Kasi ang sabi niya, ang mama ko sir wala, out of town. May cellphone, wala kaming cellphone, wala kaming kumpas. Kanya, bakit anong kaso? White slavery. Hindi ako pinapasok. Dalawa lang kami pumasok doon. Ang biktima, 15. 18 to 21 years old. Nirecruit papuntang Malaysia. Ang trabaho, ang sahod, 45,000. Ama, yung pala pagdating doon, binita, 45,000 ang bawat isa. Tuwing gabi, ma'am. May singer daw, entertainer, pero tuwing gabi, ginagamit, pinapagamit. 20 parokyano gabi-gabi, bawat isa. Ang gaganda, ang isa tinablan, buntis. Pero makikipagtulungan